Hello! Good evening po sa ating lahat. Narito na naman po si Len para sa ating ika-41st day or 41 day na ating sharing ng devotion video. At medyo late na po ako nakagawa ng video ngayon dahil nga tawag dito may party na biglaan dito sa bahay nila amo. And syempre, parte ng ating pagiging OFW na kailangan intayin muna na sabihan kanila na pahinga muna bago ka magpahinga. And syempre, maraming mga ginawa, maraming hinugasan, at nagluto-luto din. But anyway, thanks God for the strength and natapos natin ang ating trabaho. And bukas ay holiday, at medyo muna late ng konti lalabas dahil nga para may sapat ding tulog plus at the same time may dapat ding asikasuhin. But bago tayo magpasimula ay tayo po muna ay huwag makakalimot panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami Panginoon sa buong araw na inyong pagsama sa amin Panginoon, patuloy na pag-iingat sa amin at sa aming mga kakilala, mga mahal sa buhay Panginoon. At dalangin po namin Panginoon na gisingin niyo ba po kami para sa araw ng bukas Panginoon upang kaharapin ang panibagong buhay at panibagong bukas Panginoon, na para maglingkod sa inyo at pasalamatan kayo, Panginoon. Although lagi namin ginagawa, Panginoon, na pagpapasalamat sa inyo mula pa lamang sa pagmulat ng aming mata, Panginoon. And salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na aming natatanggap, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ito ay pag-uumapawin mo pa upang sa gayon, Panginoon, ay makatulong pa kami sa aming kapwa, Panginoon. Dalangin po namin ng lahat ng mga may karamdaman, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, sa kanilang mga pinagdarasal na pagaling sa anumang karamdaman, Panginoon. At ang pagpaprovide nyo sa lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Either it is physical, mental, emotional, Panginoon, and spiritual, Panginoon. At dalangin po namin na magiging pagbubuli-bulay namin na inyong mga salita, Panginoon, ay kayo ang laging matataas, Panginoon, ng inyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu, Panginoon. At ang bawat mapapakinggan ng bawat isa ay magbibigay ng aral, Panginoon, para ma-i-apply namin sa pang-araw-araw na buhay at na kami ay lumago ng espiritual, hindi lamang sa pagkain, kundi sa bawat salita na nagmumula sa inyo, Panginoon. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat at aming pangalan ng anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakalagay sa Lucas 18:4. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Message, sinasabi na maraming beses na tinanggihan ng hukom ang byuda, pero nang magtagal na ay may sinabi daw ito sa kanyang sarili na kahit wala daw siyang takot sa Diyos at iginagalang na tao. Application, hindi talaga tumigil pangungulit ang byuda sa hukom, kaya di siya tumitigil sa pagpunta sa bahay nito o pagtawag dito. Gaya natin, kung may dinadalangin at inihiling tayo sa Diyos at hindi pa dumarating ay huwag tayong tumigil dahil matutupad din yan, lalo at alam ng Diyos na para sa ikabubuti mo, dahil mula sa simula pa naman nang likain ang mundo ay kaya pinuno niya ng lahat ng magagandang bagay, lahat ng kakailanganin ng tao, dapat lang napahalagahan, ingatan at pagyamanin para tumagal panghabang buhay. So, puri ng pagkabasa ng salita ng Diyos. So, kung ating uunawain, mula nang nilikha naman ng Diyos ang mundo, ay narito na ang lahat na ating mga pangailangan, pagkain, halaman, hayop, kapaligiran, ayan, mayaman sa mga isda, ang karagatan, mayaman din sa hayop, ang bawat paligid, ayan. Pero syempre, paghihirapan mo lang na huliin mo yung isda, huliin mo yung hayop o manok, 'di ba? Or kung nangingitlog ito, edi may itlog ka, 'di ba? Pero mostly, pagtatrabahuan muna natin bago natin makamit, kagaya halimbawa, kailangan mo ng sweldo o pera, 'di ba? Either may iba nagtatrabaho, at kami dito bilang OFW, di ba, nagtatrabaho kami dito na malayo sa pamilya para mai-provide ang mga pangailangan ng pamilya, pag-aaral ng mga bata, at mga bills o bayarin.
Plus, yung iba naman, nagnenegosyo sila, gumagawa ng business, and kung lumago at kumita ang negosyo, yun. Siyempre, may pagkakakitaan na yung iba naman ay nagtatanim, di ba? Mga palay, mga mais, o kung ano pa man na pwedeng itanim. At pag ito'y nabunga, aanihin para ibenta or kainin, o 'di ba? So kailangan lang meron tayong sipag at tiyaga, kasi nasabi nga nasa Diyos ang awa, pero nasa atin ang gawa. Na hindi naman pwedeng pinagkalooban nga tayo ng Diyos ng pagkain, pero yung babagsak lang siya sa langit, 'di ba? Hindi naman, kailangan sasamahan natin ng pagtatrabaho at diskarte sa buhay para sa gayon ay makamit natin kung ano man yung ating hinahangad. And kung meron pa man tayong mga greatest desire sa Panginoon natin, lalong higit yung mga tungkol sa spiritual, halimbawa mga paggaling sa karamdaman. Sabi nga is, i-claim mo na nakamit mo na yun ng advance, o 'di ba? Dahil ang Diyos naman, kapag ka alam niya, siya nakakakita ng puso at isip natin, na kapag ka alam niya makakabuti sa atin at kailangan natin, ay magkakaloob niya sa itinakda niyang panahon, 'di ba? Wag lang talaga tayong maiinip dahil dito nga, 'di ba? Sinasabi na hindi tumigil pangungulit yung byuda sa hukom, talagang halimbawa araw-araw, oras-oras, parang doon na siya nakatira, halimbawa sa labas ng pinto ng hukom, tinatawag, hukom, parang awa niyo na po, bigyan niyo ako ng hustisya sa aking sa aking hinaing, ganyan. So, baka hindi na nakakatulog na maayos yung hukom, kaya parang sabi niya, ako po, yung, di ba, parang sa term, parang nakakainis na. Pero sa atin, ang Diyos, mas maganda na sinasabi natin kung ano yung mga greatest desire natin, di ba? Na alam naman natin na alam na ng Diyos yun, pero mas maganda kasi parang kumbaga kung isa-isang anak, nilalambing mo yung magulang na parang pwede mong sabihin, example lang ito, halimbawa, Papa God or Abba Father, gusto ko po na yumaman at tumami yung magiging pera ko para mas marami akong matulungang mga gawain niyo, pagpapalawig na inyong mga gawain. Gusto ko rin po maraming matulungan na mapag-aral, matulungan na magkaroon ng trabaho, maraming matulungan na mapakain sa pamamagitan ay pagkakaloob niyo sa akin na yaman at pagpapala. At lagi-lagi lang sabihin mo yan at i-request mo kay God into prayer, and nakasisigurado tayo na ipagkakaloob yan sa atin ng Diyos. At basta magtiwala lang tayo at wag lang tayong susuko, dahil sabi nga, ang tagumpay ay nakakamit ng taong hindi umaayaw. Kaya sa mga panalangin natin kay God, wag tayong basta aayaw. Kung kinakailangan, maging consistent at persistent tayo sa ating mga prayer sa Kanya, at alam natin na diringgin niya ng Diyos at the right time. Sabi nga, 'di ba, kung sa magulang, matitiis ba naman tayo na magulang natin, lalo kapag ka nakikita na, halimbawa, para sa hinihiling mo yun, nagkakanda, iyak ka na, 'di ba? As in, tulo yung mo, sipon at saka uhog, 'di ba? Para lang ibigay sa ni God yung prayer. Wait lang po, inom lang po. Kaya kumbaga, hindi lingid sa Diyos sa mga natin, yung mga prayer natin na yan. Talagang tinitingnan lang siguro ni God kung consistent ba tong anak ko na to, at ako ba ipipilitin niya talaga, at hindi niya ako titigilan ng kakahiling na ito, 'di ba? So, ating Diyos Ama ay very, very patas yan. Basta alam niya nasa itinakda niyang panahon. Sabi, sige na nga, hindi ko na kayang tiisin tong anak ko na to sa kanyang hinihiling sa akin. So, ipagkakaloob ko na, 'di ba? So, ang Diyos pa naman, pag nagkaloob yan or nagbigay sa iyo ng iyong hinihiling, lalo at alam niya makakabuti sa iyo, is not one, pero marami pa yung mga extra bonus or extra pagpapala, 'di ba? Na minsan kahit di mo hilingin, kagaya sa example natin, 'di ba? Si Haring Solomon, nung tinanong siya, alam niya kasi na
sobrang close ng ating Diyos Ama ang kanyang tatay na si Haring David. Kaya sabi niya, kung ano po yung pinangako niyo sa aking ama, nawa ipagkaloob niyo rin sa akin. Pero pinakahiniling niya is katalinuhan na walang kaparis. And binigyan pa siya ng Diyos ng bonus. Kahit ang hiniling niya lang ay katalinuhan or karunungan, binigyan pa siya ng kayamanan, binigyan pa siya ng marami pang pagpapala bukod dun sa isang pinaka-greatest na hiniling niya. So tayo, 'di ba, basta consistent tayo sa ating panalangin sa Diyos, ay sigurado na dahil mahal tayo niyan ay pagbibigyan tayo at ibibigay ang ating mga hinihiling. Basta walang susuko at walang aayaw, mga kapatid, sa panalangin natin sa ating Diyos. So dahil yan po ang ating topic, ay mag-end na po tayo into prayer. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin, Panginoon, na basta binabanggit na aming mga bibig, Panginoon, lalo kung ito ay para sa inyong kalooban, Panginoon, alam ko ipagkakalabyo sa amin, lalo higit kapag ang naisin na aming puso ay makatulong sa nakararami, lalo higit sa aming kapwa, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy niyong pag-iingat sa amin sa bawat araw, sa mga mahal namin sa buhay at mga kakilala, Panginoon, upang harapin ang bawat araw na may saya, may kapayapaan, may pagmamahal, may pagpapatawad at pag-unawa sa aming kapwa na nagmumula sa inyo, Panginoon. At lagi po kami, Panginoon, hindi makakalimot na magpasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin at sa aming mga minamahal sa buhay, Panginoon, na anuman ang mga pagdaanan namin, Panginoon, ay mapagtatagumpayan namin ito, basta huwag kaming bibitaw sa pagkakakapit namin sa inyo, Panginoon. And we are rest assured, Panginoon, na kapag ang ginagawa namin ay para sa ikasisiyan ninyo, Panginoon, ay hindi kami matatakot na humiling sa inyo ng kahit ano, at alam namin ipagkakaloob ninyo ito sa amin, sapagkat nakikita ninyo na ang aming mga ginagawa ay para sa kapurihan ninyo na inyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu, Panginoon. Lagi kayong maghari sa aming puso at isip, Panginoon, upang ang aming magagawa lamang ay para sa ikabubuti namin, sa ikabubuti na aming kapwa at ikaluluwalhati at ikatataas na inyong pangalan dito sa mundo hanggang sa kalangitan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na maging victorious, Panginoon, ng bawat araw ng aming buhay, Panginoon, sapagkat lagi namin kayong kasama sa anumang journey namin sa buhay. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng butong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless.